Ang misteryosong buhay ni Judas Iscariote. Isa sa pinakakilalang tao sa Biblia, hindi dahil sa pananampalataya, kung hindi dahil sa pagtataksil. Kasama sa mga paglalakbay ni Jesus, saksi sa kanyang mga himala at mga aral. Ngunit sa ilalim ng pagiging disipulo nito, maraming pagtatalo ang lumabas hinggil sa tunay niyang pagkatao. Katulad ng pangalang Iscariote, kontradiksyon sa kanyang pagkamatay at mga kontrobersiya mula sa ebanghelyo ni Barnabas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may mga nagsasabi na hindi pinagkanulo ni Judas si Jesus. Sa makatuwid, siya pa ang nagligtas sa Mesiyas sa hinaharap nitong kamatayan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Si Judas ay kakaiba kumpara sa ibang mga disipulo dahil sa kanyang ugali at mga ginawa. Bagamat kasama rin siya ni Jesus ng ilang taon, nakinig sa mga aral at nakasaksi ng maraming himala. Pero habang ang ibang disipulo ay may mga nagawang pagkakamali, si Judas ay may mga sinadyang kasamaan. Hindi gaya ni Pedro na itinanggi si Jesus dahil sa takot, pero nagsisi at bumalik. Si Judas sa kabilang banda ay nagplano ng pagtataksil. Maraming pagtatalo ang lumabas hinggil sa pagkatao ng disipulo. Kasama dito ang tunay na dahilan bakit ito tinawag na Iscariote. Bakit sa ibang talata sinabing hindi ito nagbigti? At ang pinaka nakagugulat ay ang pahayag sa ebanghelyo ni Barnabas na hindi nito pinagkanulo si Jesus. Wala gaanong mababasang detalye sa Biblia hinggil sa pinanggalingan ni Judas o kung sino ito bago naging disipulo. Hindi katulad ni Simon at Andrew at yung mga anak ni Zebedee na sina John at James na mga mangingisda. Si Mateo isang tax collector, yung isa pang Santiago, anak ni Alphaeus. Si Simon isang zealot, si Tomas na sinasabing isang manggagawa. Si Nathaniel, ayon kay Jesus, ay tunay na Israelitang walang ginawang pandaraya. Pero kay Judas, walang detalye sa pinanggalingan nito, bukod sa tinawag na Iscariote at son of perdition. Ano-tano pa man, ang mga kontrobersiya ay ginagamit ng mga hindi naniniwala upang pabulaanan ang credibility ng Biblia. Kaya mainam kung susuriin ang ebanghelyo upang maiwasan na malinlang. Bakit nga ba tinawag si Judas na Iscariote? Base sa Catholic Answers Encyclopedia, dalawa ang disipulong may pangalang Judas. Yung isa ay anak ni Santiago at yung isa tinawag na Iscariote. Ayon dito, yung isang Judas ay nagmula sa lugar ng Kerioth, isang syudad sa Juda, kaya tinawag na Judas Iscariote. Ganyan din ang turo ng Episcopal Church na base sa mga scholars, nagmula si Judas sa lugar ng Kerioth na nasa Juda, kaya tinawag ng Judas Iscariot. Base dito, kasama si Judas sa 12 disipulo ni Jesus. Nabanggit pa nga ang lugar ng Kerioth sa libro ni Joshua at tinawag itong Kerioth Hezron. Ito rin halos ang turo sa iba pang simbahang Kristyanismo na tinawag si Judas na Iscariote dahil sa lugar ng Kerioth, doon siya nagmula. Subalit, hindi lahat ay sangayon. Ayon sa Britannica, mas malaki ang posibilidad na ang katagang Iscariote ay mula sa wikang Latin na Sicarius o mamamatay tao o isang assassin. Sinabi pa na mula siya sa grupo ng mga Hudyong tinawag na Sicari, mga dagger handlers, kilala bilang marahas at mga nangunguna sa mga madugong pag-aalsa sa Israel. Kung titingnan nga naman,
mas tugma ito sa dahilang ang kanyang pagtataksil ayon sa Biblia ay nagbigay daan upang si Jesus ay patayin. Kaya marami din ang mas humihilig sa paliwanag na ito kumpara sa dahil sa siya ay nagmula sa lugar ng Kerioth. Gayunpaman, wala ditong kontradiksyon. Parehong tugma ang dalawang paliwanag mula sa salitang murderer o kahit pa sa lugar ng Kerioth. Parehong tama lang ito upang ibansag kay Judas. Isa pa sa ginagamit ng ilan para pabulaanan ng credibility ng Biblia ay ang pagkamatay ni Judas. Meron daw ditong kontradiksyon. Sa libro ni Mateo, Kapitulo 27, ika-4 na berso ang sabi, inihagis ni Judas ang mga piraso ng pilak sa loob ng templo at siya ay lumabas. Umalis siya at nagbigti. Malinaw na ito ay nagbigti matapos niyang ibalik ang mga pilak sa templo. Pero sa libro ng mga gawa, iba ang sabi. Sa unang kapitulo, ika-18 berso pinahayag na ang taong ito ay bumili ng bukid mula sa bayad sa pagtataksil. Nang bumagsak siya roon ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan at sumambulat ang kanyang bituka. Kung susuriin, hindi nga ito ang sinabi sa libro ni Mateo. Tila nga naman, may kontradiksyon. Ang sabi sa libro ni Mateo, si Judas ay nagbigti, pero sa libro ng gawa, si Judas ay bumagsak ng patiwarik, pumutok ang tiyan, tapos lumuwa ang bituka. Tila magkakontra nga naman. O baka, magkasunod lamang ang pahayag. Nang si Judas ay umalis ng templo, matapos na itong ibalik ang mga pilak na binayad sa kanya, sa bukid ng Akeldama o bukid ng dugo, doon ito ay nagbigti. Makaraan ang ilang araw, ilang linggo o ilang buwan, dahil sa malawak ang bukirin at bilad sa sikat ng araw, nanatili ang katawan ni Judas sa pagkakabigti. Kalaunan ay inagnas at bumagsak sa lupa. Dahil sa pagkakabagsak ng inaagnas na katawan, nasira ang kalamnan nito at bumukas ang tiyan. Sa unang tingin, merong kontradiksyon. Pero kung susuriin ay, wala. Isa pa sa nagpalito sa buhay ni Judas ay ang binansagang spurious text, ang Ebanghelyo ni Barnabas. Ito ang madalas sinasambit ng mga hindi naniniwala sa Biblia upang pabulaanan ang mga turo ni Jesus. Tinawag itong spurious dahil sa kahinahinala ang mga nakasulat. Dapat lang dahil sa natagpuan ng libro ni Barnabas bago matapos ang mga taong 1500s at hindi matiyak kung sino ang nagsulat at kailan talaga ito isinulat. Gayunpaman, base sa Ebanghelyo ni Barnabas, Kapitulo 217, na sa tulong ng Diyos Ama, nagkunwari si Judas na siya si Jesus at siya ang hinuli ng mga Romano at siya ang pinako imbis na ang tunay na Mesiyas, habang nakatakas si Jesus at nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Malaking kontrobersiya ang pinahayag ng Ebanghelyo ni Barnabas dahil nga naman kontra ito sa pagbibigti ni Judas. Siyempre, para sa mga hindi naniniwala, malaking pruweba ito at maaaring magbigay daan upang pabulaanan ang buong turo ng Kristyanismo. Subalit natagpuan lamang ang libro ni Barnabas mga 1,500 taon matapos maisulat ang buong Biblia. Napakatagal na panahon ang nakalipas. Sigurado, marami ng libro ang naisulat noon hanggang sa kasalukuyan na kontra sa pahayag ng Biblia. Lalo pa sa panahon ng Middle Ages o Medieval period, ang era na kung saan ilang sagradong bagay ang di umano natagpuan, katulad ng mga buto ng ilang santo, ngipin ni Jesus at gatas ni Birheng Maria, mga tagpo noong Middle Ages na sinasabing budol-budol lang.
Mula pa noong una ay may kasamaan ng pinamalas si Judas. Hindi lamang siya kilala sa pagtataksil kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12, mula sa ika-4 na berso, ipinakita ang pagkatao ni Judas na hindi gaano napansin ng iba. Dito sinabi, subalit isa sa kanyang mga alagad, si Judas Iscariote, na siyang magkakanulo sa kanya ay nagsabi, bakit hindi na lang ibenta ang pabangong ito sa halagang 300 denaryo at ibinigay sa mahihirap? Base sa Biblia, sinabi ito ni Judas hindi dahil sa may malasakit siya sa mga dukha, kung hindi dahil siya ay magnanakaw at kinukupitan niya ang pera ng mga disipulo. Malinaw na malikot ang kamay ni Judas at mapagkait ang puso bago pa ito nagtaksil. Base sa libro ni Juan Kapitulo 13, ika-27 berso ang sabi, pagkatanggap ni Judas ng tinapay, pumasok si Satanas sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, ano mang gagawin mo, gawin mo na agad. Dito malinaw na nasa impluwensya ng demonyo si Judas, marahil dahil sa masama ang puso nito noon pa, ganid na at magnanakaw pa, kaya nakuha siya ng demonyo. Sa madaling sabi, hindi totoo na sinagip nito si Jesus sa kamatayan, katulad ng sabi sa Ebanghelyo ni Barnabas, dahil nga pinasok na siya ni Satanas. Sa libro ni Mateo Kapitulo 26, mula sa ika-21 berso, hindi ba't sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, na tinitiyak ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Si Jesus na ang nagsabi na siya ay tiyak. Dumating ang pagkakataon na hinihintay ni Judas sa hardin ng Getsemani. Sa libro ni Marcos Kapitulo 14, ika-46 na berso, sinabi ni Judas, nahahalikan ko ang siyang hinahanap ninyo. Hulihin ninyo siya at bantayang mabuti. Kaya't sa pagdating lumapit agad iyon kay Jesus at bumati, Rabbi, at siya'y kanyang hinalikan. Malinaw sa Biblia ang pagtataksil ni Judas, patunay sa masamang pagkatao nito bago pa man din pasukin siya ni Satanas. Ipinapakita na bagamat kasama siya ni Jesus at nasaksihan ng mga himala, naiiba siya sa ibang disipulo dahil sa sinadya niyang kasamaan. Kabaligtaran ng mga apostol, datapot nagkamali, ay nagsisi at nanatiling may pananampalataya. Anong aral ang mapupulot dito? Ang misteryosong buhay ni Judas Iscariote, bagamat kasama siya sa mga disipulo na pinili ni Jesus, maraming pagtatalo ang lumabas hinggil sa kanyang pagkatao. Ang pinagmula ng pangalang Iscariote, ang kontradiksyon sa kanyang pagkamatay, at ang pahayag mula sa Ebanghelyo ni Barnabas. Madali naman itong resolbahin kung hayaang isiwalat ng Biblia ang katotohanan sa iyong tapat na puso at bukas na isipan. Sa makatuwid, ang 4 na Gospels ay ang pinakamatibay na patunay sa mga katotohanan hinggil sa buhay ng isang Judas Iscariote. Hindi ba't ang sabi, the truth will set you free? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.